Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay nakatunghay sa serye ng KPMP, Karunungang Panatag sa Magulong Panahon. Tayo po ay tumulog sa panalangin at tiningin natin sa Panginoon na samahan po tayo ngayon sa ating pong pananambahan ngayong umaga. Let us pray. Dakilan naming Diyos, maraming salamat po sa iyo sa umagang ito. Amin dalangin ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu, ang iyong presensya na lagi namin kasama, ang aming kapayapaan. Tunay nga po, O Diyos, sa mga bagyo ng buhay ay naroon ka. Payapa kami, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming kapayapaan. Salamat po, O Diyos, sa mga pangako mo na patuloy mong pinapaalala sa amin na hindi kami dapat matakot, kundi dapat kami na maging matatag, matapang, sapagkat ikaw ay nasa amin. Walang anumang bagay na pwedeng bumuwag, sumira, magwasak sa amin, sapagkat ikaw ay nasa amin. Kaya Panginoon, sa gabing ito ng aming pong pagsamba, naway mangusap ka po sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Alright? Pakinggan po natin yung awit na ito po yung aking inirelate dito po sa ating paksa ngayong sa gabing ito. Matatag na isipan. Sa gitna ng pangamba, sa balitang nakakatakot, puso ko'y kumakabog, parang kulog sa loob. Pero alam mo, salita mong paulit-ulit, kapayapa ay sa aking anak. Tumingin ka sa'kin, matatag na isipan, sa'yo lang nakatuon. Ikaw ang kapayapaan sa unos ng panahon. Di ako bibitaw, Panginoon, pagkat ikaw ang lakas at yugto ng aking bawat araw. Kapag ako'y nanginginig at di na alam ang susunod, paalala mo sa'kin, di mo ko binigyan ng takot. Binigyan mo ko ng lakas, pag-ibig at mahinahong loob. Kaya't sa bawat paghihirap,
Kahit yumanig ang mundo, ikaw pa rin ang totoo. Isip ko'y iyong binabantayan, kapayapaan ang naranasan. Kahit anong mangyayari, sa iyo ako kakapit. Hari, puso't isip ko iyong sa'yo. Doon ako payapa. Matatag na isipan, sa'yo lang nakatuon. Ikaw ang kapayapaan sa unos ng panahon. Di ako bibitaw, Panginoon, pagkat ikaw ang lakas at yugto ng aking bawat araw. At magpalain nawa ng Diyos ang ating pong pag-awit at ating pong
recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Ang 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang hinanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa walang kapunuhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. At huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Alright, ang ating pong paksa ngayong gabi ay matatag na isipan sa panahon ng takot. Alright, at yan po ay natinig po ninyo ang komposisyon ng awit na kaugnay sa ating topic ngayong gabi. Ano po? Okay? Sa nakalipas na mga ilang linggo ay natalakay po natin ang simula ng karunungan sa panahon ng kaguluhan. Panatag ang puso kahit may bagyo. Kapayapaan na higit sa pag-unawa. Matatag na isipan sa panahon ng takot. So, dito po tayo sa ika-4 na episode nitong ating serye na sinusundan every Sunday. Alright, ang ating pong goal ay magkaroon ng biblical foundation ng tunay na karunungan. Matutong tumugon sa krisis ng may pananampalataya. Mabuo ang disiplina ng panalangin at pagtitiwala. Maging matatag ang isipan at damdamin. Mabuo ang walang hanggang perspektibo. Maging ilaw at tinig ng katiyakan sa iba. Alright? So, ang ating pong talata ay matatagpuan po natin sa Isaiah chapter 26 verse 3, 2 Timothy verse 7 of chapter 1. Ang isip na nakatuon sa Diyos ay may kapayapaan at lakas. Alright? So, yan po ang ating paksa, ang ating teksto. Ganon din naman ang pinaka-big idea. Nakita po natin na ang isip na nakatuon sa Diyos ay may kapayapaan at lakas. Tangayan po natin yung talatang 3 ng 26 ng Isaias. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Ito po ang sulat ni Propeta Isaias at ito po ay nagbibigay paalala sa mga mamamayang Israel kung paano ang Diyos ay kasama nila sa panahon ng kanilang mga kagipitan, pagsubok, at ganoon din sa kanilang pagkawasak bilang isang nasyon. At bago mangyari ang 586 BC, ang destruction of Jerusalem, ay naisulat na po ito ni Propeta Isaias. Kaya yung pong mga tao na may matatag na isipan sa panahon ng takot ay mapayapa. At sa ikalawang Timoteo chapter 1 verse 7 na binika ni Pablo, sabi niya, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ito po'y liham ni Apostol Pablo sa kanyang mentee, Kasi Pablo isang mentor at binibigyan niya ng
paalala si Timoteo patungkol sa kanyang ministeryo sa Epeso bilang isang batang pastor. Alright? Ang tanong ay ano ba ang kaugnayan ng dalawang talata sa matatag na isipan sa panahon ng takot? Tayo po ay nahaharap sa panahon na tayo ay nagkakaroon ng matinding takot sa ating mga sarili, sa mga pangyayari sa ating buhay, sa ating kapaligiran, at higit sa lahat sa mga sitwasyon na tayo po ay nagigipit. Okay? Ang takot po ay hindi lang nararamdaman. Iniisip ito. Bago tayo manghina sa tuhod, nanghihina muna tayo sa isip. Bago tayo sumuko, naniniwala muna tayo sa maling kaisipan. Kaya ang laban sa panahon ng takot ay hindi lang panlabas. Ito po ay panloob. You will keep him in perfect peace whose mind is stay on you. So yan yung sinabi ni Isaias kanina na binasa natin. Alright? Meron po tayong tatlong sagot sa tanong natin kanina, yung ugnayan nito, ng dalawang talata sa matatag na isipan. Ang pagtitiwala sa Diyos ang pinagmumulan ng kapayapaan. Sinabi ni Isaiah sa chapter 26 verse 3 na ang taong may matatag na paninindigan at nagtitiwala sa Diyos ay binibigyan niya ng lubos na kapayapaan. So yan po ang estado ng taong may paninindigan at may pagtitiwala sa Diyos. Kapag ang isip ay nakatuon sa Diyos, hindi ito madaling madaig ng takot. Ikalawa, ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay ng lakas laban sa takot. Sa ikalawang Timoteo, chapter 1, verse 7, malinaw na ang Espiritu ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan o takot, kundi nagbibigay ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ito ang lakas na tumutulong upang manatiling matatag ang isipan kahit may panganib o pangamba. Alright? Ikatlo, ang matatag na isip ay bunga ng kapayapaan at kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, kung hindi ka mapayapa, mahuna ang isip mo. At kung walang kapangyarihan ng Diyos sa iyo, mahina ang isip mo. At pwede kang magapi, maikupo ng iba't ibang uri ng mga problema, hamon, pangyayari sa iyong kapaligiran. Pinagsama-sama ng dalawang talata ang dalawang mahalagang katotohanan. Una, ang kapayapaan ng Diyos ang nag-iingat sa ating isip. So, tinalakay po natin noong nakaraan yan. Ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay ng lakas upang manatiling matatag. Kaya, sa panahon ng takot, ang mananampalataya ay nagiging matatag ang isipan dahil sa pagtitiwala sa Diyos at sa kapangyarihan ng kanyang Espiritu. Amen? So now, let's go back to our title ng ating topic. Tingnan po nyo yung topic natin, matatag na isipan sa panahon ng takot. At yung picture niya, nakikita nyo, at yung dalawang talata na magkaugnay. At ang pinaka-big idea dyan ay para makakuha nyo ang kabuuan. Ang sabi dyan, ang isip na nakatuon sa Diyos ay may kapayapaan at lakas. Okay? So nakuha na po natin yan. Kaya yung isip mo kapag nakatuon sa Diyos yan, mapayapa ka at malakas ka. Hindi ka pwedeng talunin ng dyablo kasi
Ito yung yung kinakailangan na estado ng ating isipan, na ang ating mga kaisipan ay laging nakatuon sa Diyos. Ngayon ang tanong, ano ba ang dapat mong malaman patungkol sa matatag na isipan? Okay, are you ready? Number one, ang labanan ay sa isipan. Okay? Ito po yung battleground, yung mind. Si David at si Goliath, kung inyo pong babasahin ang kwento nito, sa chapter 17 ng 1 Samuel, bago pa man ihagis ni David ang bato, ang mental battle na nagaganap. Nakita ng Israel ang laki ni Goliath. Narinig nila ang panlalait. Naisip nila, hindi natin kaya. Pero ano ang nakita ni David? Hindi lang niya nakita ang higante. Nakita niya ang Diyos. Habang ang iba ay nakatuon sa problema, si David ay nakatuon sa Panginoon. Sabi ni David, "Who is this uncircumcised Philistine?" Hindi niya tinanong gaano kalaki ang higante. Ang tanong niya, gaano kalaki ang Diyos? Ano po yung insight na ating mapupulot dito? Ang takot ay lumalaki kapag ang isip ay nakatutok sa problema. Amen? Ang kapayapaan ay lumalakas kapag ang isip ay nakatutok sa Diyos. So dito pa lamang sa puntong ito ay solve na mga problema natin sa buhay. Kumbaga, ito itatawag na mind over matter. Alright? Yung tawag ng mundo. Pero dito, yung isip mo na nakatutok sa Diyos, ikaw ang may control ng mga pangyayari. Kaya kahit na anong laki ng problema mo sa buhay, gaano karami pa yan, ay hindi ka magugupo kasi ang isipan mo nakatutok sa Diyos eh. Pag mapayapa ka, kampante ka. Malakas ang iyong loob. At nasasabi mo na kaya mo ito dahil kasama mo ang Diyos. Right? Ikalawa, dapat mo malaman ang espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at katatagan. Ito yung espiritu na kapangyarihan na galing sa Diyos at yung pag-ibig at yung katatagan. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, nabasa na natin kanina, si Timoteo ay batang pastor. May persecution, may pressure, may intimidation. Sinabihan siya ni Pablo, "For God has not given us spirit of fear." Hindi galing sa Diyos ang takot na nagpaparalisa. Tatlong ibinigay ng Diyos. Okay? Dito sa ating punto number 2. Kapangyarihan o power. Hindi po ito self-confidence. Iba po yung self-confidence at doon sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ay God confidence. Hindi lakas ng personalidad, kundi lakas ng espiritu. Kaya kapag ang espiritu ng Diyos ay nasa iyo, parang si Samson yan malakas ka. You will overcome. Ikalawa ay yung espiritu ng pag-ibig o love. Ang takot ay self-preserving. Ang pag-ibig ay self-giving. Pag natatakot ka, pinipreserve mo sarili mo. Pero pag ikaw ay may pag-ibig, you are self-giving. Ipinibigay mo ang kaya mo. Kapag puno ka ng pag-ibig, nababawasan ang takot. Alright? Ikatlo, katatagan. O tinatawag nating self-discipline or sound mind.
Sa Griego, ang tawag dito ay sophronismos, discipline thinking. Ibig sabihin, kontrolado ang isip. Hindi ito kinokontrol ng emosyon. Ang biblical example natin dito ay si Jesus sa panahon ng bagyo, to sa Mark chapter 4, 35 hanggang 41. Naalala niyo yung kwentong yan? Habang ang mga alagad ay natatakot, si Jesus ay natutulog. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niya kung sino ang may kontrol. Ang panatag na isip ay bunga ng tiwala, hindi ng kawalan ng problema. Tandaan niyo po yan. Panatag ang isip ay bunga ng pagtitiwala sa Diyos, hindi ang kawalan ng problema, kasi kahit na masolve mo ang problema ngayon, mamaya meron na naman. Ang maganda rito, ikaw ang nagkokontrol ng problema. Alright? Hindi ang problema ang kumokontrol sa iyo. Kaya magkakaroon ka ng matatag na isipan. Alright? Dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Yung tatlong bagay na yan, kapangyarihan, pag-ibig, at katatagan. Alright? Tandaan natin mga kapatid, ang panatag na isip ay bunga ng tiwala, hindi ng kawalan ng problema. Kaya wag mo sabihin na panatag ang isip mo na wala na akong problema. Hindi po yan ang magpabibigay ng kapanatagan ng isip natin, kundi yung ating pagtitiwala sa Diyos. Kaya tinuturuan tayo lagi ng Diyos na magtiwala kahit sa mga gipit na panahon. Yung marami kang babayaran, yung marami kang obligasyon, talaga nakaka-pressure yan. Pero ang maganda rito, tinuturuan ka ng Diyos kung paano magtiwala sa Kanya. Grabe ano, talagang ang tindi ng pressure. Kapag natalo ang isip mo sa labanan, bibigay ka. Pero habang ikaw ay nakatutok sa Diyos ang isipan at nagtitiwala ka sa Kanya, hindi ka pwedeng matalo. Amen? Alright? Katlo, anong dapat mong malaman para maging matatag ang isipan mo sa panahon ng takot? Yung pagpapanibago ng isip. Alright? Ang pagpapanibago ng isip, ang kapayapaan ay hindi aksidente. Ito po ay resulta ng disiplina. Okay? So sa Romans chapter 12 verse 2, sabi doon, be transformed by the renewing of your mind. Sabi ni Pablo sa Philippians 4:8. Whatever is true, think about these things. Kung nag-iisip ka ng totoo patungkol sa Diyos na hindi ka niya iiwan ni pababayaan, right? Mapapayapa ang isip mo kasi alam mo, ang Diyos ay may kontrol ng lahat, hindi ikaw. Alright, naalala nyo ang kwento ni Elijah sa ilalim ng puno ng kung saan nakikita natin to sa 1 King chapter 19. Naroon siya sa ilalim ng puno. I forgot kung anong puno yon. Ano po? Pagkatapos ng malaking tagumpay niya sa Mount Carmel, nagpapaba siya ng apoy. Yung kanyang grabing power ng panalangin niya. Tinalo niya yung mga propeta ni Baal. Okay? So, pagkatapos ng malaking tagumpay sa Mount Carmel, si Elijah ay natakot kay Jezebel. Kasi nabalitaan ni Jezebel na nagapi niya yung mga propeta niya at pinugutan at pinagpapatay ni Elijah yan at ng mga kasamahan niya. So ngayon, anong sinabi niya? Nung siya'y bantaan ni Jezebel na papatayin siya, tumakbo siya mula doon sa Mount Carmel, nagpunta siya doon sa bundok, no? At doon nagtago siya at afraid na siya ay patayin.
Kaya yung kanyang contemplation, naroon siya nagtatago. Sabi niya, ako na lamang ang natitira. Para bang sinasabi ni Elias o ni Elijah, wala nang ibang propeta na natitira, siya na lang. Kaya siguro naisip niya, kung siya ay mamamatay, wala nang matitira. Maaring gano'n, ano? Nasabi din niya, mas mabuti pang mamatay. So anong kaisipan meron to? Natatakot pala siyang mamatay, pero bakit gusto niyang mamatay? Ito yung status ng mga depressed pagkatapos ng tagumpay. Overwhelmed kasi yung tagumpay niya eh. And then makatanggap siya ng threat. Doon siya natakot. Ngayon, ano ang tinuturo sa atin dito? Dapat yung ating isipan, renewal of our mind, na dapat talagang laging nakatutok yan. Hindi tayo ang may control ng mga pangyayari sa buhay. Ang Diyos. Okay? Maraming threat sa ating buhay, lalo na sa ating mga pang-araw-araw na buhay, sa ating pamilya, sa ating kalusugan, sa ating pangangailangan. Mga threat na kapag nawalan ka ng pera, paano na? Kapag nawalan ka ng benta, paano na? Nakikita niyo po yun. Threat na magutom, mamatay. Kung iisipin mo ang isang katotohanan, na kung ang mga ipon nga, hindi naman nagtatanim, may kumakain sa araw-araw, ikaw pa kaya na mas higit pa sa ibon na hindi pa kainin ng Diyos? So nakita niyo logic dyan? Ibig sabihin, nasa isip eh. Kaya kung matatag ang isipan, ay kahit na ano nangyayari sa paligid mo, hindi ka matutumba. Right? Yung kay Elijah, distorted thinking na yan. Napilipit na ang isipan niya sa takot. Kaya yung matatag na isipan sa panahon ng takot, lagi mo lamang siyang isi-shift dun sa tinatawag nating whatever is true. Alright? Kung ano yung katotohanan, dun tayo manatili. Huwag tayo nanatili doon sa katotohanan na ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay makapangyarihan. Yung mga statement na yan, proven yan na ang Diyos ay hindi magkukulang. Alright? So, anong ginawa ng Diyos kay Elijah para siya mapayapa? Pinagpahinga niya siya. O, sige, hinayaan ng Diyos talagang, God, let him go. Sige, tumakbo ka hanggang may lupa. Ay tumakbo nga siya, nagtago siya. And then, nagpahinga siya ng mga ilang, siguro, araw o linggo. And then, pinakain siya. Imagine mo yun, ano? May supply ang Diyos sa kanya na dumadating. Ang nagbibigay ng pagkain sa kanya ay uwak. Alright? At umiinom siya doon sa sapa. May tubig eh. Yan ang supply ng Diyos sa kanya. Alright? Nung matuyo na yung river Kerit, dried na yung Kerit, wala nang tubig, wala na siyang mainom. Pinapunta siya ng Diyos sa babaeng balo ng Sarepta. At doon, ang kwento nung mag-ina ay isang takal na harina na lang ang natitira sa kanila. Sabi ni Propeta Elijah, pagka masa mo ko ng tinapay at ako'y kakain. Siyempre, kumbaga last meal na nung mag-ina yun eh. Pero sinabihan siya ng Diyos, pumunta ka doon at siya magpapakain sa iyo. I-imagine mo, no? Paano kaya siya papakainin nitong mag-ina kung iisang takal na laman ng harina ang mamasahin nila para to sa mag-ina? Sasalo pa siya. Ngayon, ganito. Dito natin makikita ngayon
kung paano kumilos ang Diyos. Supernatural talaga eh. Kapag nagtitiwala ka sa Diyos eh. Laging may himala. Amen? Eh kung tinututukan nyo itong aking sinasabi dito, nasusundan nyo, matututo kayo. Alright? Naintindihan po. Pinakain siya ng Diyos. Imagine mo yung nangyari doon sa istoryang yan. Aba, sa tuwing sasandok siya ng harina, hindi nauubos yung laman. Eh kung isang linggo, 2 linggo, hanggang isang buwan, naroon si Elijah, eh kumakain yung makina, kumakain din siya. Pati yung langis, hindi nauubos. Ganoon mag-supply ang Diyos ng pangangailangan. Hindi mawawalan ng ano yan, ng lalabasan kasi siya ang may control, hindi tayo. Sa buhay natin, ganun din. Hindi tayo ang may control ng lahat. Kaya huwag kang matakot. Huwag kang matakot na maglingkod sa Diyos. Huwag kang matakot magbigay ng iyong kakayahan. Dahil ang Diyos ang nagbabalik. Iba takot na sumimba kasi wala silang oras. Kapag hindi ka nagbigay ng panahon sa Diyos, mawawalan ka talaga ng oras. Naintindihan po. Alright? So, anong ginawa ng Diyos? Kinausap siya sa pamamagitan ng mahinahon na tinig. Ganun ang Diyos eh. Kapag natatakot ka, kakausapin ka niya sa mahinahon na tinig. Pagkatapos nyon, kasi nakipag-ano siya eh. Sabi niya, ako na lamang pong natitira. Ano sabi sa kanya ng Lord? Ano, ikaw na lang natitira? Mayroong 7,000 tao pa roon na inihanda ko na mga tapat na naglilingkod sa akin. Huwag mo sabihin nag-iisa ka lang. So doon na pumasok ngayon yung kanyang pagiging yung self-pity. Nakala mo indispensable siya. Hindi tayo indispensable. Kumbaga, hindi ka pwedeng alasin. No. Merong mga inihandaan Diyos na mga tao na tapat sa Kanya. At yun ay nilayo ng Diyos na piliin siya na ipakita yung kanyang kapangyarihan. Kaya sa panahon na tayo ay natatakot, pinagpapahinga tayo ng Diyos, pinapakain, sinusuplayan, kinakausap, itinutuwid ang ating mga maling paniniwala. Katulad ni Elijah. Akala mo lang na hindi ka tutulungan ng Diyos. Sabi ko nga po sa inyo 5 yung aking credit cards eh. Eh, saan nanggagaling ng aking pambayad yan? Yung isa na-scam pa. May bahala ang Diyos dyan. Hindi ko na problema yan. Binigay ko na sa Diyos sa lahat yan. I'm praying for the cancellation of all those credit cards. Nakakasakit ang ulo pero inalaw ng Diyos mangyari. Anong dahilan? Yung matuto kang magtiwala kahit sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kawala. Kaya binigyan ako ng Diyos ng trabaho. Pero sabi ko, Lord, medyo delikado to. Nagsasalita na yung katawan ko. Di ba mahinga ka muna? Bigyan kita ng panibago. Ganun lang. Isipin lagi yung matatag na isipan. Ipo-focus mo lang lagi sa Panginoon. Okay? Ipo-focus mo lang lagi sa Kanya. Magtitiwala ka sa Kanya. Hindi Kanya papabayaan. Totoo yan. Proven yan. 101%. Sabi ko nga sa inyo po, nung umuwi ako mula Australia, wala naman akong regular income. Pero kumakain ako. Meron akong credit cards. So, God is so faithful sa kanyang provision. Hindi siya magkukulang. Iba't ibang paraan nga lang ginagawa ng Lord. Okay? So, mga kapatid, ano yung insight na ating matututunan dito? Kayo nakikinig, ano? Mag-comment kayo, hindi lang amen. Kung anong natutunan nyo, i-comment nyo.
Tandaan natin, minsan hindi problema ang sitwasyon, kundi ang interpretasyon natin dito. Kasi yung interpretasyon natin, paano kung nangyari ganito? Interpretasyon mo yan eh. Paano kung hindi mangyari ito? Iba kasi ang isipan kasi natin limited. Kaya nga sabi ng Bible, your thoughts are not my thoughts. My ways are not your ways, saith the Lord. Kaya yung ating mga iniisip pamamaraan, hindi yan ang paraan ng Diyos. Kala natin ito na, mali naman yung ginawa mo. Mas lalo ka napahamak. Anong ginawa ni Elijah? Tumakbo siya. Kala niya, masosolve niya yung problema sa ganun. Imagine mo, tinirate ka lang ng isang babae. Tumakbo ka. Samantalang nasa 400 na propeta ni Jezebel yung kanyang pinatay doon sa Mount Carmel. Tapos sa isang banta ng isang babae, natakot ka. Minsan ganun ang pangyayari sa buhay natin. Yung banta lamang ng maliit na bagay, doon tayo takot. Nalimutan natin yung malaking bagay na ginawa natin para sa Panginoon. Alright? Amen. Okay. Are you learning? So, ito yung practical application natin. Okay? Una, guard your thoughts. Bantayan mo ang isipan mo. Proverbs 4:23. Guard your heart. Alright. Practical step natin dyan. Limitahan ang toxic media intake. Kasi sa dami ng napapanood mo, nalalaso na ang isipan mo. Sa halip na salita ng Diyos ang pinapakinggan mo, ay yung mga nadidinig mo sa balita, ayan, tataas na naman ang gasolina, ayan, magmamahalan na ng mga bilihin, o ayan, takot ka na yan. Alright? Hindi mo na malaman kung anong gagawin. Huwag entertain ang what if scenarios na wala namang basihan. Paano kung mangyari ito? Wala pa naman eh. Di ba? Tinuturo sa atin, huwag mong iisipin yung bukas. Ngayon, pag nariyan na, tsaka mo harapin. Naintindihan po. Tanungin ang sarili, o totoo ba ito? O galing ba ito sa Diyos? O nakakatulong ba ito? So, create a mental filter. I-filter natin. Totoo ba ito? Kung hindi naman totoo, wala namang base yan eh. Nag-create ka lang ng senaryo eh. Paano kung mangyari? Hindi pa naman nangyayari. Galing ba ito sa Diyos? O, di ba? Nakakatulong ba ito? Kung hindi makakatulong sa iyo, itapon mo. Alright? Yan yung pagbabantay ng ating kaisipan. Okay? Ikalawa, scripture meditation. I-practice ito, no? Hindi sapat ang pagbabasa lang. Kailangan pagbulayan ang salita ng Diyos. Simple method sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Pumili ng isang talata. Halimbawa, yung Isaiah 26 verse 3 na ating binasa kanina, no? Basahin ng mabagal, ulitin ng malakas, i-personalize. Ganito, Panginoon, itinatago mo ko sa ganap na kapayapaan habang ang isip ko ay nakatuon sa iyo. Ayan. Panginoon, itinatago mo ako sa ganap na kapayapaan habang ang isip ko ay nakatuon sa iyo. Kapag sa Panginoon nakatuon yan, mapapayapa ka talaga. I-apply ang kasalukuyang kinatatakutan mo. Ano ba yung kinatatakutan mo? Yung wala ka nang kakainin mamaya o bukas. O yung meron kang babayaran. O, di ba? Yan ang mga nagpapagupo yung isip mo, binobomba ng mga katakot-takot na ano. Sa akin, grabe ang mga dumadating. Hindi ako natatakot yan. Alam nyo, pagka hindi kayo nakabayad sa bangko, puro email na yan, puro abogado na ang makakausap mo. Bahala kayo. Padala kayo ng padala sa akin ng email.
Hindi ako natatakot diyan. So ngayon, kung itututok natin ang ating isipan sa Diyos, wala ang magagawa ang dyablo. Hindi kanya kayang pabagsakin. Kasi ang Diyos ang may kontrol ng lahat. Kaya dito, mas lalo mong mamahalin ang Panginoon sa buhay mo. Mas lalo mo siyang paglilingkuran dahil naroon siya. Na siya nagbibigay ng kapayapaan sa iyo. Okay, i-apply sa kasalukuyang kinatatakutan mo. Mga 5 to 10 minutes bawat umaga. Isulat ang mga verse sa papel. Balikan kapag may anxious moment ka, yung nababahala ka. Ako, pinagawa ko ganun. Pagka merong mga bagay na uncontrollable, I go back to the scripture. Binabalikan ko ang talata, yung pangako ng Diyos. Simple lang eh. Hindi kita iiwan, ni pababayaan. Pagka ganun, lagi mo naaalala, nung kakatakot mo. Amen? Alright? So, ito yung closing challenge natin, mga kapatid. Pero bago ko ibigay yung closing challenge, ang isip daw po ay para daw airport yan. Okay? Parang airport control tower. Illustration po to. Maraming eroplano, yan po yung ating isipan, ang gustong lumapag. Takot, duda, insecurity, galit, hindi mo makokontrol ang paglipad ng eroplano sa ipapawid. Wala kang kontrol dyan. Pero, makokontrol mo kung alin ang papayagang lumapag. Ang matatag na isipan ay hindi isip na walang dumaraang takot. Ito ay isip na marunong pumili kung ano ang paniniwalaan. Mga kaibigan, mga kapatid, closing challenge natin. Kilalanin ang isang recurring fear. Ano ba yung kinatatakutan? Hanapan to ng katapat na Bible verse. Kung ikaw ay natatakot, hindi kita iiwan ni papabayaan. Kung ikaw ay hindi mapakali, anong sabi ni Jesus? Stop! Be still. Pinatigil niya yung bagyo. Ganon din. Ang ginagawa ko, cancellation lahat ng mga utang na yan. O di payapa ka. Cancel na yan. Pero hindi ibig sabihin na wala na yung problema mo. Naroon pa rin yun. Pero mahalaga, nabantayan ang isipan mo at puso ng kapayapaan ng Diyos. Katlo, i-meditate araw-araw ang salita ng Diyos kasi ang laki ng bunga niyan sa atin para tayo mabuhay ng mapayapa. Hindi tayo natataranta at hindi tayo gagawa ng mali kasi papayapa yung isipan natin, puso natin. At ikaapat, i-declare kapag umaatake ang takot. Yan, tinatawag kong declaration. Pag nag-declare ka na yung mga problema, mga kaaway mo sa buhay na lumalanding sa isipan mo, hindi lalanding yan kasi kinontrol mo na eh. Paano natin kokontrolin yan? In the name of Jesus Christ, hindi kita pinapayagan. Kung cancellation naman ng mga utang mo, mga problema mo, hindi mo pinapayagan. Mangyayari yan. Bakit? Nagtitiwala ka sa Diyos. Amen? So kaya nga mga kapatid, dito sa ating pagwawakas, gusto kong isipin natin, ano po? Dahil ang isip na nakatuon sa Diyos ay may kapayapaan sa gitna ng kaguluhan at may lakas sa gitna ng takot. Ituon mo ang isipan mo sa Diyos at lahat ng iyong pinapangambahan ay mawawala. Sana ay napagpala po tayo ng mensahe ng Diyos ngayong gabi. Tayo po ay tumulog sa Panginoon. Kayo pinapagpala, pwede po kayo magbigay ng inyong mga kaloob at huwag niyong ikatakot ang inyong ibibigay sapagkat
yan ay binabalik ng Diyos ng higit pa sa ating tinatanggap. Alright? At pag-pray po natin na ating makaloob at yun din naman, pag-pray natin ang ating gawain, sa darating na linggo, magkakaroon tayo ng face-to-face. Alright? Let us pray. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Nawa po ang aming mga kapatid ay na-encourage, natuto, at napagpala po ng mensahe mo. Dinadalangin po namin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, na lahat ng aming mga alalahanin, kinakancel namin to, aming mga suliranin, sinusuko namin sa iyo, at nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon, na ikaw ang tugon sa lahat ng aming mga suliranin. Ang kailangan lang namin ay itutok ang aming isip at puso sa iyo, sapagkat ikaw ang kapayapaan na nagbabantay sa aming mga puso at isipan. Pagpalain mo po ang mga kapatid namin na nagbigay. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakinig at naway hindi ito pumasok sa tenga lamang, kundi pumasok sa kanilang mga puso. Sa ngalan ni Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Alright? So sa ating pong pangwakas na panalangin at bendisyon, nawitin po natin ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, ingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat. Mayo kayong mapayapa at ihanda ng Diyos sa kinabukasan. God bless you po and see you again on next Sunday, face-to-face, our worship service sa Commonwealth. 3 p.m. po ang ating pong worship service.